Justice Department issues a request to lawyer Jimmy Bondoc to provide the agency with the whereabouts of Senator Bato de la Rosa. For the details, mobile journalist Arles de los Santos is reporting live on the ground. Arles, go ahead. Angela at Diego, 12 araw nga mula nang pumuslit mula sa Senado. Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pa rin malinaw o tukoy ang lokasyon nito matapos ngang kumpirmahin ng DOJ mismo na enforceable at valid ang warrant of arrest laban kay de la Rosa mula sa International Criminal Court. Kaya nga nagbigay na or padala ang DOJ ng formal letter or request kay Attorney Jimmy Bondoc na legal counsel de la Rosa na magbigay ng impormasyon patungkol sa kinaroroonan ng senador para nga makatulong doon sa patuloy na pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay de la Rosa dahil nga may mga umuugong na balita na alam nito kung nasaan si de la Rosa bilang abogado nito, pero matatandaan din natin na sinabi ni Bondoc nang makita natin ito doon sa Senado just hours after lumabas si de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla ay ini-invoke nila yung kanilang lawyer and client privilege na hindi raw pwede sabihin kung nasaan nga si de la Rosa. Ang posisyon dyan ni Acting Secretary Frederick Vida ay kailangan makipagtulungan si Attorney Bondoc sa mga otoridad at ito na yung pagkakataon para nga gawin ito. At hindi rin daw pwede igit yung lawyer client privilege dahil nga patuloy at verifiable and kabukod dyan yung isiniserve nga yung warrant of arrest laban kay de la Rosa mula sa ICC. Arles, I remember sa unang press conference ni SOJ Vida, sabi niya when wala nang balakid or legal obstruction to serve the warrant of arrest kay Bato, they will also compel or request the Senate to turn over Senator de la Rosa back to them because initially the responsibility was with the Senate. May coordination rin ba at this point ang Department of Justice sa Senado? Meron, Diego, kaugnay ng investigasyon na isinasagawa nila sa mga pangyayari sa Senado mula May 11 hanggang 13 nitong 2026. At actually, kaugnayan ng barila na nangyari, particular noong May 13, na sinasabi nga mismo na base sa Special Panel of Prosecutors nagbigay na ng ilang mga subpoena ang DOJ para nga ibigay yung mga impormasyon kagaya na lamang meron tayo dito yung tinatawag nating mga firearms and explosives na nandun sa kanila na kaugnay yung mga ginamit ni Sergeant at Arms Mau Aplasca doon. Gayon din yung listahan ng mga records or activity logs ng Senado that time dahil nga patuloy yung kanilang investigasyon doon. Pero particular, Diego, doon sa ita-turn over or ibibigay ng Senado kapag dumating doon si Senator de la Rosa, hindi yan nabanggit dito sa press conference ngayong araw. Will the same questioning be applied to Senator Robin Hood Padilla, who was last seen with Senator Bato de la Rosa? Actually, Angela, kasama sa mga tinanong yan dito sa press conference kasi makailang ulit ng araw na inamin ni Senator Robin Padilla na sa mga tanong sa kanya, yung iba nga parang guessing game pa yung nangyari doon kung kasama nga ba talaga siya sa lumabas kasama si Senator Bato de la Rosa. Pero hindi na nabigyan yun masyado ng focus sa press conference dahil may mga inamin naman na daw sa Senator Robin Padilla at iniimbestigahan ng DOJ ang bagay na yan. Pero may mga paalala pa din na kung sino nga yung pipigil sa pagsaserve ng warrant or obstruction of justice ay may mga karampatang parusa na pwedeng harapin ang sinuman. And did they also check? Kasi may mga kumalat din information over the weekend na may grupo nagsasabi nasa New York si Senator Bato de la Rosa. So did they check ng DOJ kung meron ba sa Bureau of Immigration kung meron bang record doon kung nakalabas na ng ibang bansa si Senator Bato? So far, Angela, naging limitado yung DOJ doon sa kanilang tugon patungkol sa kung meron bang coordination sa mga backdoor or mga border natin kasi ibang agency na and they want to give that to them. Pero at least for them, meron sila sa DOJ kay Secretary Vida, meron siyang panawagan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya, dati itong Philippine National Police Chief, alam niya ang bigat at kaukulang bigat ng warrant of arrest kapag ito ay isinuserve nga, kaya nananawagan siya dito na sumuko na lamang at makipag-cooperate nga dito. Pero syempre, malaking tanong kung
kung paano nga ba maisaserve yung warrant of arrest kay De La Rosa na ngayon ay hindi pa rin tukoy kung nasaan nga ang lokasyon nito. Arles, si Senator Bato has been tagged as armed and dangerous. No? It's not a common tag sa mga fugitive kasi but this time around may nakita ata silang he had several arms during the recent period na na-purchase niya licensed firearms. No? Ano yung treatment ngayon ng NBI dito pag armed and dangerous ang isang suspect? We cannot confirm kung paano yung magiging pag-handle ng NBI kapag armed yung isang suspect, Diego, no? But at least for the part ng DOJ sa press conference kanina, kasama nga doon sa mga hinihiling na ipakansela ng NBI at least on their part, no? Yung mga firearms nga nito, no? Na bilang natin parang nasa 118 So- ata na mga firearms. So Arles, And nakita na rin natin yung... Arles, Yes, yung Carlo. cancellation was directed towards the PNP. Yes, the PNP, Firearms Okay. and Explosives Office, kasi sila yung nag-handle nito. No? And parang kahapon inaasahan, nahihilingin na nga yung cancellation nito, but we will still wait and see. Alright, sige. Maraming salamat, mobile journalist Arles de los Santos.